Good evening. Sisimulan na natin ang meeting or pagpupulong para sa mga mamumuhunan sa negosyo na Handmade by Bliss. Ako nga pala si Mary Grace D. Balona, ang CEO at tagapagmay-ari ng negosyo na Handmade by Bliss. At ako naman si Stephen Kidet, ang designer ng Handmade by Bliss. Ako naman si Vine de Venecia, ang marketing manager ng Handmade by Bliss Company. Ako naman si Jillian Ashley Mulinyawe, ang production manager ng Handmade by Bliss Company. Sa Handmade by Bliss, we thank you sa suporta ng ating mga investors na gumaganap ng mahalagang papel sa ating tagumpay. Ating sisimulan ang pagpupulong na ito sa pagpapakilala ng mga mamumuhunan or investors ng ating business. Ito ay si Janalyn Orine, Minnie Trapalgar, Maureen Javier at Zyril Roy. Ang kanilang experiences at pangako ay lubhang makakatulong sa ating paglago at ating pinahahalagahan ang kanilang mga presensya at paniniwala sa ating kumpanya na Handmade by Bliss. Ang amin pong product ay Handmade by Bliss. Kami ang iyong one-stop shop para sa lahat ng iyong handmade accessories na kinakailangan. Ang aming layunin ay upang makabuo ng isa sa isang uri at nakaistilong mga accessory na makadadagdag sa anumang damit. Dalubhasa kami sa paggawa ng isang uri na handmade na accessories para sa anumang okasyon. Mayroon kaming isang bagay para sa lahat. Mula sa mga yari sa kamay na hikaw at kwintas hanggang sa mga pulseras at singsing na may bead. Upang matiyak na makukuha mo ang naangkop na bagay para sa iyong hitsura, ang aming mga accessories ay ginagawa gamit ang pinakamahusay na kalidad ng mga materyales at pagkakayari. So, Mr. Kidet, ano yung mga new designs na maipapakilala or maiproproduce ng company natin para sa ating mga future consumers? Para sa makabagong itsura ng mga accessories, ay maaari natin itong ihango sa makabagong teknolohiya na nangyayari sa ating mundo. Halimbawa na lamang ng mga uso o umuuso, gaya ng mga furl na nabibili sa palengke. Napakaraming pwedeng gawin sa furl. Maaari tayong makakagawa ng bracelet, hikaw, kwintas at singsing. Maaari natin itong gamitin upang mas mapaganda ang disenyo ng ating mga produkto. Ms. De Venecia, paano naman natin i-advertise yung ating product or paano natin ito maipopromote sa ating future consumers? Pwede tayong gumamit ng social media. Social media as one of our marketing strategy para makabenta ng product natin. Ipopost natin yung pictures ng product natin and then maglalagay tayo ng link sa post na magli-lead sa customers natin sa account ng shop natin. Pwedeng sa TikTok, Shopee, Lazada, or iba pa. Pwede din tayong mag-post sa social media ng picture ng lugar kung saan mismo nakatayo yung shop natin, and then yung caption na ilalagay natin ay information about sa lugar, time ng pagbubukas, at iba pang information about sa shop natin. Sunod naman na yung lugar na pagtatayuan ng shop natin. Pipili tayo ng lugar kung saan madaming tao, kung saan nandoon yung ating mga target customers. Pwede din tayong magbigay ng discount sa mga bibili ng product natin. Depende kung gaano karami or kung gaano na sila katagal bumibili sa shop natin ng paulit-ulit ng mga accessories. Pwedeng discount or free accessories ang i-offer natin sa kanila. Depende yon. At sa delivery, kung mag-order sila sa atin online, free shipping na kapag more than 3 or 4 yung binili nilang accessories. Kapag sa mismo shop natin sila bumili, ay pwede nilang isukat yung mga accessories na mapipili nila para malaman at makita talaga nila kung bagay sa kanila yon or hindi. Sunod ay personal selling. Face-to-face tayong mag-aalok sa mga customers ng product natin. Sasabihin natin sa kanila mismo sa personal kung gaano kaganda yung product natin at kung saan gawa at kung gaano kaganda yung quality nito. Personal tayong magbebenta sa kanila ng product natin at mag-aalok ng mga kaya nating i-offer, lalo na doon sa mga bagong customers pa lang. Sunod ay making posters at display stands. Gagawa tayo ng posters ng mga product natin, which is yung mga accessories para maka-attract pa ng mas madaming customers.
Isa ito sa mga mas effective na marketing strategies kasi sa pamamagitan ng paggawa natin ng eye-catching at mas attractive na posters ay mas dadami yung customers natin. In projecting sales for our pearl accessories business, we anticipate offering affordable yet stylish options to our customers. Magpaproduce tayo ng 500 pairs ng pearl earrings na nagkakahalaga ng 100 bawat isa, 300 pieces ng pearl rings na 200 bawat isa, at 200 pieces pearl necklaces na 300 bawat isa. Ang aming target na kita ay nakaayon sa accessible na pagpa-pricing. Upang i-promote ang ating mga produkto, plano namin maglaan ng 20,000 para sa marketing at advertising na nakatuon sa mga online platform at pakikipagtulungan sa ibang social influencer. Ang mga variable na gastos ay umaabot sa mga materyales, paggawa at packaging. Ito ay naasahang 50 bawat pares ng hikaw at 100 bawat singsing. Ang mga nakapirming gastos kabilang ang pagpapanatili ng website at mga sweldo para sa ating mga sa pagbebenta ay 15,000. Ito ay nag-aambag sa ating pangkalahatang gastos. Nilalayo ng budget na ito na balansehin ang pagiging abot kaya at kalidad na nagpapakita ng aming mga pangako sa pag-aalok ng accessible at affordable but have a nice quality type of accessory ng pearls. So, dito na nagtatapos ang ating pagpupulong. Nagkaroon naman ng kaliwanagan para sa ating mga investors kung ano ang plano at mga future plans pa ng ating business. Maraming salamat sa pagdalo ng lahat. Pwede na tayong mag-leave sa meeting. Thank you.